Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, halinan dumulog sa banalahapag ng Panginoon. At upang tayo maging malapat makibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kahawan mo kami. Kristo, kahawan mo kami. Panginoon, kahawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kailangan na sa iyong patnubay. Ang iyong mga kinululugdan ay aming mapag-isipan, at sa iyong pag-akay ang mga ito'y aming magampanan. Sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mula kay Pablo na hinirang ng Diyos upang maging apostol ni Kristo Jesus, at mula sa ating kapatid na Timoteo, sa simbahan sa Korinto at sa mga hinirang ng Diyos na nasa buong Akaya. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan, inaalim niya tayo sa ating mga kapighatian upang makatulong naman tayo sa mga namimighati. Sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya, kung gaano karami ang tiising dinaranas namin sa pakikipag-isa kay Kristo, gayon din ang kaaliwang tinatamo namin mula sa Kanya. Kung namimighati man kami, ito'y sa ikaaliw at ikaliligtas ninyo. Kapag inaaliw kami, kayo may naaaliw rin at lumalakas upang mabata ang mga kapighatiang dinaranas ninyo, tulad namin. Kaya't matibay ang aming pag-asa para sa inyo,
sapagkat alam naming kahati kayo sa aming kaaliwan, kung paanong kayo'y kahati namin sa pagtitiis. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsimikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ang pagkadakila niya ay hayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Nagalak ang aping, umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos, ang mga panganib sila'y kinukupkop. Ang galing ng poon, hanaping masikap, yaong nagtiwala sa kanya't naligtas, ay maituturing na taong mapalad. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito: Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahapi, sapagkat taaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tataboy nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga namimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakalob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis sa puso, sapagkat pakikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa kapagkakasundo, sapagkat sila ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin, inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagbibikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo't magalak, sapagkat palaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang maga po sa inyong lahat. Mga kapatid, simula sa araw na ito ay ang ebanghelyo mapapakinggan natin ay ebanghelyo ayon kay San Mateo. Ang ebanghelyo ayon kay San Mateo na sinasabi po na
ito yung kabuuan po ng Ebanghelyo ni San Mateo ay isang magandang katesismo, lalo tigit sa mga inihahanda sa binyag. Dahil nila naglalaman ito na maraming katulad ng Panginoon tungkol sa kaharian ng Diyos, mga talinhaga tungkol sa paghahari ng Diyos. At ngayong araw nga po ay ating sinisimulan ang pagninilay sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo sa pamamagitan ng kanyang katuruan na Beatitudes o ang mapapalad. Mapalad ang mga aba, mapalad ang mga nahapis, ang mga pagpakumbaba, nagmimiting makatupad sa kalooban ng Diyos, mahabagin, and so on and so forth. Kumbaga, parang sa standard ng mundo, paano ba magiging mapalad? Paano ba maituturing talagang mapalad ang mga ganitong mga tao? Ang simpleng katugunan diyan ay ito. Kapag tayo nakaranas sa mga ganyan sa ating buhay, pagkahapis, aba, pag-uusig, nagmimiting makasunod sa kalooban ng Diyos. Sa mga ganyang pagkakataon, mga kapatid, ito yung katotohanan. Mahirap maging self-centered sa mga ganyang pagkakataon. Halimbawa po, nakaranasan ng pag-uusig dahil inaapi tayo, naghahanap tayo ng katarungan, naghahanap tayo ng kaayusan. Sa mga ganyang pagkakataon, mahirap na itulang ating sarili sa sarili natin. Dahil sa mga ganyang pagkakataon, nakararanas tayo ng mga pagsubok sa ating buhay. Madalas, ang tanging magagawa natin at ang tanging maasahan natin, walang iba kundi ang Diyos. Yun yung katotohanan. Yun yung dapat na maalaala ng bawat isa sa atin. Na sa mga ganitong pagkakataon, kung bakit tinuturing ni Jesus na mapalad ang mga ganitong uri ng tao na kararanas sa mga ganitong bagay, ay sapagkat sa mga ganitong pagkakataon, sabihin natin na itinutulak natin ang ating sarili patungo sa Panginoon. Itinutulak natin ating mga sarili patungo sa Panginoon, lumalapit tayo sa ating Panginoon upang sa gayon, maunawaan natin ang lahat ng ating mga pinagdadaanan at gayon din ay harapin natin kasama ang Diyos sa mga ritong pagkakataon. Yun yung susi kung paano natin maunawaan kung bakit tinuturing ni Jesus na mapalad ang mga ritong tao na nakararanas sa mga ganitong karanasan. Katulad ay pinahayag po sa ating unang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto na sa gitna ng kanilang pag-uusig na naranasan mga Kristiyano, nandun ang Diyos upang aliwin sila. Nandun ang Diyos upang sila ay tulungan. At isa rin yan, mga kapatid, sa mga pangako ng kamahal-mahalang puso ng Panginoon. Na ang ating Panginoon ay tutulungan tayo sa panahon ng ating kagipitan, lalo tigit sa oras ng ating kamatayan. Yan yung pang-apat na pangako ng kamahal-mahalang puso ng Panginoon. Sa mga oras ng kagipitan, tayo tutulungan ng Diyos, lalo tigit sa oras ng ating kamatayan. Na nagpapaalala sa atin, mga kapatid, na sa mga ganitong pagkakataon sa ating buhay, bagamat una, mangingibabaw yung takot, una, mangingibabaw yung lungkot. Kasi ganyan yung maaaring idol sa ating kagad na karanasang, mga ganyang karanasan. May takot, may pag-aalinlangan, pero once na ma-overcome natin ang takot, at ma-realize natin na sa ganitong pagkakataon, ang tanging pwede nating balingan
walang iba kundi ang Diyos. Sa pag-asa na, tulad ng pangako niya sa kanya, mula sa kanyang kamahal-malang puso, tutulungan niya ang bawat isa sa atin. Pero merong higit na hamon din sa atin. Ano yon? Yung pinahayag sa ating unang pagbasa, na matapos tayong aliwin ng Panginoon sa gitna ng mga kapighatian, tayo rin ay makapagdulot ng aliw sa ibang taong nasa kapighatian. Tayo na tinulungan ng Diyos sa gitna ng kapighatian na naranasan natin dahil bumaling tayo sa Kanya. Ay pagkakataon naman na tayo rin ay makatulong, makapagbigay ng aliw sa mga taong nasa kagipitan o may maraming mga problema sa kanilang buhay. At anong tulong ang pwede nating gawin? Akayin natin sila. Ituro natin sila patungo sa ating Panginoon. Kung bakit? Dahil yun mismo ang naranasan natin. Naranasan natin ang pagkalinga ng Diyos kung kahit alam natin na ang Diyos na kumalinga sa atin, ang maari ring kumalinga sa mga taong may katulad na pinagdaanan at karanasan ng bawat isa sa atin. Amen. Ang kaligayahan ng pinakamahirap na makamit sa lahat ng mga hinahangad ng tao. Manalangin tayo ngayon sa Diyos Ama para sa malalim na kapayapaang nagmumula sa ating buong pusong pagsandig sa Kanya. Ating itutugon, Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magkaroon ng tapang at lakas na ipahayag ang mabuting balita na siyang sagisag ng kasalamatan ng daigdig. Sa daigdig, manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Yung mga naharap sa mga pag-uusig dahil sa kanilang pagsaksi sa Ebanghelyo, naway makaranas ng kaginawahan dulot ng presensya ni Kristo sa gitna ng kanilang paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Atin nawang isa puso ang turong mapapalad upang maging banal at masaya tayo sa pagtatatag ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Ang mga may sakit at ang mga tumatangis sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay, naway palakasin at ilumin sa kanilang kalungkutan at sakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Ang mga yumao, naway magkamit ng kaligayahan at kapayapaan ng makalangit na kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Samaran natin sa ating pananalangin sa misang ito ang intensyon pasasalamat ng ating mga tagapagtaguyod sa karangalan ng kamahal-malang puso ni Jesus, Solita Santos, Ligaya Katalig, Feli Bautista, Agueda Lumagbas, Narda Fajardo, Basyon Parule, Alea de la Cruz, Rina Villena, Mila Libaw, Elisa Libaw, Maxima Santos, Percy de la Cruz, Norma Santos, Nilda Reyes, Donna Garcia, Ayen Libaw, Cecil Rubio at Alicia Rubio. Kainin ng pasasalamat ni na Josephine Bardos, Joel Bardos at Rachel Lagsaw. Para sa natatayang kailingin ni na Josefina Bardos at Joel Bardos,
Para sa nagdiriwan ng kanilang kaarawan, sina Ruth Panganiban Arrigue, Janet Pascual at Phil Nilsson Galvez. Patuloy nating dalangin ang pagbuti ng kalusugan at kagalingan ni na Maria Cristina Laderas Mangginaw, Natalia Reyes, Ligaya at Apolinario Catalig at Virginia Franco. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Orlando, Cynthia, Felisa, Benigna, Bob Angel, Marcosa, Loriana, Lolita, Paz, Roberto, Eloisa at Enrique. Ating indulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Walang hanggang Ama, nababatid namin na may malalim na malasakit ka sa aming kasiyahan. Palakasin mo nawa kami at panatilihin mo kaming malapit sa iyo. Ikaw na pinagmumulan ng aming kapayapaan at kaligayahan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahig natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ng paglilingkod na aming ginagampanan upang ang aming inihahain sa iyo ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Siya'y naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mo magbagong kinamias ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya'y nanaig, ang takamatay na kanyang nalupig.
Kaya siyang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Huli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Sarili hayin ihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin kayo ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak, kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami uminarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Dennis aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, kasama si San Juan Bautista, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubiling manakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasahin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po.
mundi, Dona nobis pacem. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pag-ibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalaing tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Dayalay na natin ang pagdiriwang na banal na misa, humayo tayo at patuloy na ibaling ating puso at isipan sa ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Magandang umaga po sa ating lahat.